Hindi mo aakalain ang nalaman ko. Sa likod ng matataas na puno at tahimik na kalsada, sa isang prestihiyosong lugar, naroon ang pinakawalang kapantay na abandonadong mansyon na napuntahan ko. Mula sa kakaibang disenyo at tahimik na paligid, tila biglang iniwan at di na binalikan ang lugar na ito. Bakit ito iniwan? Sino ang tumira at paano ito nananatiling nakatayo? Papasok tayo sa lumang mansyon para tuklasin ang mga naiwan dito. Talagang parang may Freemason o Illuminati vibes ang kwartong ito. Alam mo yun, parang may natagpuan akong lihim na pinto. Mga pare, Kamusta mga Ronin fam? At welcome back sa channel. Kung bago ka dito, ako nga pala si Steve Ronin. Gumagawa ako ng mga epic na pakikipagsapalaran at ngayon may dala akong espesyal para sa inyo. Abandonadong mansyon ito na sinasabing tinirhan ni John F. Kennedy. Ngayon, bago ako magsimula sa pag-explore, gusto ko lang ipakita sa inyo ang isang bagay dito. Tingnan nyo ito. Nakuha na natin ang golden play button. Alam ko mahirap makita dahil sa asul na kulay, pero yan ang golden play button. At huwag nyo nang pansinin ang frame. Alam kong hindi pantay pero masaya pa rin akong makita ito sa pader. Nandito ang silver play button ko at dito rin ang gold play button ko. Kamakailan lang dumating ang gold play button ko sa Koreo. Excited akong ipakita ito sa inyo. Malamang pag-uusapan ko pa ito sa susunod kong video na hindi tungkol sa exploration. Ngayon, may ilan pa akong updates na gusto kong ibahagi sa inyo dahil may ilan sa inyo na nagme-message sa akin tungkol sa sitwasyong ito. may mga nagme-message sa akin tungkol sa ilang channels na kumukuha ng content ko. Linawin ko lang, official kong channels ang mga yon. Isa dyan ay ang Ronin Vlogs Pilipinas gaya ng nakikita ninyo dito. Hindi ko alam kung bakit wala ito. Ayan na. Ito ay isang channel na nagdudub sa Filipino, kaya basically may team ako at kinukuha nila lahat ng videos ko at ngayon ay dinidub nila ito sa Tagalog. Isa ko pang channel ay Ronin Vlog CS na isang Spanish channel at kinukuha lang nila ang content ko at dinidub ito sa Spanish. Official ang mga channel na ito, hindi nakaw. Mag-subscribe kung gusto nyo ng Tagalog o Spanish dub. At panghuli, halos 50% sa inyo na nanonood ng mga video ko ay hindi pa nakasubscribe, kaya paalala lang mag-subscribe na kayo. Ilang segundo lang yan at libre pa. Sige, balik tayo sa video. Kumusta kayo ngayon, Ronin family? Welcome back sa channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Steve Ronin. Pupunta tayo sa mga epic na adventure. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang isang abandonadong mansyon na dating tirahan ni John F. Kennedy. Hindi ko alam kung totoo yon. Sa tingin ko, ang totoo talaga ay nakatira siya sa isang bahagi ng kalye na ito at ginagamit lang ng mga tao ang mansyong ito bilang clickbait dahil doon. Malapit sa bahay ni John F. Kennedy, may isang nakalimutang mansyon na puno ng misteryo at karangyaan. Itinayo ng isang makapangyarihang oil baron noong dekada 1900 at 10 sa panahon ng industrialisasyon ng Amerika. Hindi talaga sinadya na maging karaniwan ng estate na ito. Ito ay dinisenyo upang humanga, upang ipakita ang prestihiyo at katatagan ng taong nagtayo nito. Nasa estilong Spanish Colonial Revival, ang estate ay sumasalamin sa panahong ang mga bagong yamang Amerikano ay nagtatayo ng mga pamana para sa susunod na henerasyon, hindi lang naghahabol ng yaman. Hindi na bago sa kapangyarihan ang kapitbahayang ito. Malapit dito, minsang nagbisikleta si John Fitzgerald Kennedy noong bata siya. Di niya alam ang tahimik na karangyaan sa paligid. Dahil magkalapit ang mga bahay, umusbong ang spekulasyon na baka konektado noon ang mansyon sa pamilya Kennedy. Kahit walang pampublikong tala ng ugnayan, nagdadagdag ng kakaibang interes sa bahay ang pagkakataon. Bawat detalye ng nakaraan ay makikita sa chandelier, inukit na sahig, at malalaking fireplace sa bawat silid. Ang pagkakagawa ay sumasalamin sa isang nawalang panahon ng Amerikanong karangyaan. Ang mansyong ito ay dating pagmamay-ari ng isang pamilya sa loob ng dekada. Sa pagdaan ng panahon, nagpalit ito ng may-ari, na-renovate, natakpan ang ilang orihinal na bahagi at unti-unting nakalimutan ang apelyido ng pamilya. Natitira na lang ay kahangahangang balangkas.
Ang mansyong ito ay labi ng kayamanan at kasaysayan ng Amerika noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sige, lahat. Kakapasok lang natin sa mansyon at ito ang pangunahing pasukan. Napakaganda talaga. Pagpasok mo pa lang, sasalubungin ka agad ng kwartong ito dito sa kanan ko. At ang hagdanan, gawa pala sa marmol. Ang daming marmol dito, pati na rin ang sahig na talagang nakakabaliw. Ngayon, halos walang laman dito mga pare. Hindi ito time capsule pero nandito ako para ipakita ang loob at arkitektura ng lugar na ito. Agad mong mararamdaman na parang pumasok tayo sa isang lumang aklatan o maaaring isang pribadong silid-aralan at ang arkitektura dito ay talagang napakatradisyonal. Tingnan ang madilim na kisame. Ang mga nakalantad na biga ay nagbibigay ng medieval at halos gothic na dating sa lugar, habang may malaking custom-made na built-in na cabinet sa tabi ng pader. May salamin ang pintong ito na may lumang disenyong rehas, geometriko at magarbo. Halatang ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay. Mga libro, porselana, baka pati mga antigong gamit. Grabe mga pare, tingnan nyo ang sahig. Natatakpan ng lumang brick tiles sa astig na pattern. Hindi mo to makikita sa modernong bahay. Gusto ko talaga ang matatangkad na bintana sa kwarto. At nandito pa rin ang mga kurtina. Ngayon, nandito mismo ang fireplace. Siguradong ito ang sentro ng kwarto na to. Makikita mo pa ang mga mantsa, mga marka mula sa apoy na minsang nagliyab dito. Inspired talaga ng deco ang design at gusto ko ang pagkakalagay ng mga cabinet sa gilid. Sa umpisa pa lang, malakas na ang dating ng tumira rito. Kung titingala ka, makikita mo sa gitna ng kwarto ang malaking antigong chandelier. Gusto ko kung paano umiikot ang mga braso nito sa matitinding hugis scroll, parang sa lumang European estate. May ilang nawawalang bumbilya at gusto ko rin ang pag-align nito sa gitna ng mga biga. Makikita mong talagang mahilig sa simetriya ang gumawa nito. Sa tingin ko, ito ang paborito kong bahagi ng kwarto. Nagdadala ang mga bintanang ito ng magandang at maraming liwanag. Maulap at may bukas na bintana dito. Mukhang sinubukan nilang butasan pero hindi nagtagumpay. May mga panel sa ilalim ng bintana. At magaganda ang mga disenyo nito. Natakpan na ang mga ventilasyon ngayon. Nadaanan ko lang ang mga sapot ng gagamba. Malamang gawa ito ng mga gagambang ito. Mukhang agresibo at delikado ang gagambang ito. Grabe, ang agresibo ng gagambang yon. Umaakyat pa ng hagdan para ipakitang gumagana sila. Tingnan nyo. Ito ba yon? Ayan na. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong switch ng ilaw. Mukhang luma na ang estilo nito. At wow, Gusto ko itong wallpaper. Gusto ko yung makinang na gintong finish na may bulaklak. Pag-akyat mo, makikita mo pa ang mas maraming marmol na sahig. At grabe, gustong-gusto ko ang disenyo dito. I love the design here. Mukhang dinisenyo ang bulwagan para humanga ang bisita pagpasok pa lang. Sa itaas ko may magandang kristal na chandelier. Ang laki at gara nito. Gusto ko yung maliliit na salamin dito. Masaya ako na may natitirang kuryente dito. Sinubukan kong paandarin ang mga ilaw na to sa mga pader, pero mukhang may mga kwarto talaga na walang kuryente. Gusto ko ang pintura ng mga pader dito, malambot at magandang cream. Gawa kamay siguro ang mga mural na nagpapakita ng tanawin sa kalikasan tulad ng bundok, puno at mga baryo sa probinsya. At ang kwartong ito ay may mga lumang istilong ilaw sa pader at syempre, ang sahig. Gawa ito sa marmol na puti at itim na parang diamante ang disenyo. Maalikabok na ito, iniisip ko kung gaano ito kakinang dati. May isa pang silid sa unahan na may parehong marmol na checkered na sahig. Sa kaliwa ko makikita mo ang engranding hagdanan. Gusto ko ng kurbadong handrail. Sige, bago tayo dumiretso, tingnan muna natin ang kwartong ito sa kaliwa ko.
Parang ito ay isang formal na sala o baka isang bulwagan para sa sayawan. Malapad ang sahig at gusto ko ang magaan na kahoy na panel na ginamit. Ang pader ay natatakpan ng madilim na kahoy mula sahig hanggang kisame, kaya mainit pero seryoso ang pakiramdam ng kwarto. Kakaiba rin ang kisame sa itaas. Natatakpan ito ng berdeng gintong checker na disenyo. Parang isang bagay na makikita mo sa isang pribadong club o mamahaling aklatan. Medyo naaalala ko dito ang balat ng buhaya. May fireplace sa gilid, hindi malaki pero gusto ko ang malinis nitong batong frame, bagay sa kwarto. At sa dulo, may 3 malalaking set ng mga French door na may mga kurtinang nakasabit sa itaas ng mga ito. Konektado ang lahat ng pader dito papunta sa labas at likod bahay kung saan ang pool. Mula rito kita ang driveway. Malaki ring aso. Oo, madalas naming marinig ang tahol ng aso pero ayos lang ngayon. Nasaan na naman yon? Siguro galing lang sa kapitbahay at pinalabas nila yung aso nila sa likod pero hindi dito. Preting na mo lahat ng sapot ng gagamba. Putek, akala ko yung asong to ay ardilya, isang malaking matabang ardilya, yun ay gagamba. Oo, alam ko ang daming gagamba. Tingnan nyo yung mga sapot, tol. Alam nyo, mukhang malinis naman itong mansyon at halos walang alikabok, pero sa tingin ko kasi walang pumapasok dito. Kitang-kita nyo dami ng sapot dito, halatang inabandona na ang lugar na to, hindi ako nagbibiro. Makikita mo ang palatandaan ng alikabok dito at may konting amag na tumutubo doon. Gusto ko na pwede mo itong buksan at makalabas ka agad. Kaya ito ang paborito kong kwarto sa ngayon dito sa mansyon. Maliwanag and grande at may karakter. Pakiramdam ko, pwedeng naging sunroom ang kwartong ito o kaya naman ay isang maliit na bulwagan. Agad kang mapatingin sa sahig. Ang mga itim at puting marble na tiles ay nakaayos sa isang matapang na checkered na disenyo, parang naglalakad ako sa isang dambuhalang chessboard. Ang mga pader ay may matataas na arko ng bintana na may metal na frame at magandang geometric na disenyo na nagbibigay ng elegante at detalyadong dating. Ang liwanag ay nagbibigay ng banayad na ningning sa silid at mataas at kurbado ang kisame. Nagdadala ito ng preskong pakiramdam sa silid. 3 simpleng dome-shaped na ilaw lang ang nakasabit dito sa mga kadena. Hindi sila kapansin-pansin, pero bagay sa estilo at panahon ng bahay. Akala ko bubuksan ng switch ang ilaw pero hindi pala. Alam mo yung kasabihan sa checkered na sahig, di ba? Siguro miyembro sila ng Freemason o Illuminati, kaya di na ako magugulat kung yung dating nakatira dito ay parte noon. Bukod sa mahalang mansyong ito, tiyak malaki rin ang gastos sa pagpapanatili. Kaya siguro makakatulong kung elite ka para makatira rito. Ay kung titingnan mo pabalik sa pangunahing bulwagan, makikita mo kung paano nagkakakonekta ang mga kwarto. Gusto ko kung paano bumubukas ang matatangkad na pintuang may salamin papunta sa engranding pasilyo. Malambot na kulay abuhin ang pintura ng mga gilid ng pinto at bintana. Ang salamin ay may maganda at detalyadong disenyo na parang maze ng bakal. Ewan, parang may vibes na time machine. Teka, tara magpatuloy tayo sa unahan. Iba ang tanawin dito, pero isa ito sa pinakamagandang kwarto sa mansyon. Gustong-gusto ko yung puting pintura sa mga pader at magagarang molding na nakakabit dito. Parang ngayon bawat kwarto ay pakiramdam mo ay bulwagan na rin. At syempre, meron ka na namang engranding chandelier na nakasabit sa gitna at sa itaas nito. Ang kisame ay may kamanghamanghang disenyo na parang sumasayad na pamaypay o bulaklak. Siguradong magugustuhan mo ang maluwag na kwarto na may light wood planks mula pader hanggang pader. Kahit walang laman ang kwarto, may isip mong gaganda ito kapag napuno ng kasangkapan. Baka may mga nagpa-party at nagsasayawan dito. May marmol na fireplace at gusto ko rin ang mga gintong kandila sa gilid nito. Grabe, parang may nakita akong lihim na pinto, mga pare. Saan kaya ito papunta?
Okay. Parang maliit lang na kusina ito na maraming cabinet para sa mga pagkain. A lot of pantry cabinets. May sense naman. Dito siguro sila nagluluto ng pagkain, tapos dito rin siguro nila inihahain ng pagkain. Malamang hindi ito ang main kitchen, pero dito rin siguro sila nagluluto. Kung may importanteng okasyon o malaking salo-salo sila dito sa kwarto. Habang pumapasok ako sa bawat kwarto, lalong luminaw. Iba ang pakiramdam dito. Maaraw, tahimik at payapa. Sa tingin ko, sunroom ito na pwede kong gawing breakfast lounge at ito ang sahig. Natakpan ito ng pula at puting tile na may diamante ang disenyo. Kahit may bitak, maganda pa rin. Gusto ko ang banayad na kurba ng kisame at ang maganda, malambot na kulay krema at asul. Pansinin mo rin ang palamuti sa gilid. Parang nasa loob ka ng isang maliit na art gallery. At sa gilid, may pader ng matataas na salamin at mga bintana at pintuan na umaabot sa buong haba ng kwarto. Meron kang perpektong tanawin ng lunti ang damuhan at hardin sa labas. Di tulad ng kabilang kwarto, mas personal at tahimik ang espasyong ito, bagay sa pagpapahinga at pag-enjoy ng katahimikan. Pagkatapos, paikot lang ulit sa loob. Dito ka maglalakad sa hallway na nag-uugnay sa bawat kwarto at tuloy-tuloy lang tayong bababa. Pupunta tayo sa pangunahing hagdanan, pero dapat muna nating tingnan ang bahaging ito. Side. Parang may dahilan kung bakit iniwang bukas ang pintong ito. Ito yata ang pinakamatandang bahagi ng mansyon. Kita mo ang amag sa pader. At Wow, ano ba yan? sa tingin ko, ito ang quarters ng mga katulong. Malamang dito sila nakatira sa bahagi ng mansyon na papunta sa basement. O parang kwarto ng mga katulong. Makikita mo naman hindi siya magarbo. May malaking kusina dito para sa mga katulong magluto at ihanda ang pagkain ng may-ari. Ngayon, nasa pader ang isa sa pinakamagandang detalye ng bahay, isang antigong telepono. Hindi ito yung teleponong dinadayal mo. Kailangan pang kausapin ng operator para ikonekta. Pare, bihirang piraso ito ng kasaysayan. Parang relikya noong panahong malaking bagay ang simpleng tawag. Ang astig nun. Dito sa kusina niluluto ng mga katulong ang pagkain. Sa kaliwa, makikita mo ang mas personal na bagay kaysa sa iba sa bahay. Ang mga cabinet sa dingding ay may lumang plate na gawa sa kahoy, tulad nito. Mukhang karamihan sa mga ito ay hugis chopping board. May kasabihan ang mga ito, tulad ng tula o ipinintang disenyo. Nakasulat sa itaas, huwag magpadala sa galit. Mas maliit na palayok, mas mabilis kumulo. Ang halik ay saglit lang, pero ang masarap na luto ay tumatagal. Ganyan din ang kaligayahan. Dapat ibinabahagi para lumago. Kasama kita. Mas maganda pa ang darating. Mukhang dating pantry o utility room ito. Alam mo malinaw na ginawa ito para mag-imbak ng pagkain, mga gamit sa pagluluto o mga supply. Ang natira dito ay refrigerator at mga di pa nagagamit na baterya. Hindi naman ganun kakakaiba. Silipin natin ang laman ng ref. Amoy. Interesante yon, pwede mo pala itong ilock. Siguro kailangan din nating tingnan ng mga ref na to. Alam mo na kung paano yan. Wala laman. At wala rin laman. Salamat sa Diyos at kumikislap pa rin ang oven na yan. Ano to dito? Mukhang may mga plano tayo ng mansion. Siguro noong isang panahon, sinusubukan nilang i-renovate ang parting ito ng gusali. Narito pa ang isa pang plano. At napansin ko lang dito sa fuse box, may mga label sila dito. Butler's Pantry, Pantry? Television, silid aklatan, laundry room, kitchen hall. Dito nagbihis ng kanilang mga coat at jacket ang mga katulong. Mukhang dito sa ibaba nila nilalabhan ng damit. May sariling maliit na shower ang kwartong ito.
May ibon na pumasok at nagpugad dito. Maganda dito magpugad dahil protektado ka. Mula rito, makikita mo ang likod na hardin na nasa kaliwang bahagi ng mansyon. Lumakas ang liwanag sa labas kaya pinatay namin ang ilaw. Panahon na para umakyat sa itaas. Halos nasuri na namin lahat sa unang palapag. Kaya habang umaakyat ka sa itaas, makakalabas ka rin. Dito mismo sa balkonahe na ito. Here. Maganda ito. May mga bulaklak kang tumutubo dyan o baka naman peke lang. Naka-on pa rin ang ilaw dito sa taas mula nung dumating tayo. Wow, ang gaganda ng mga kwarto. Ang laki nitong isa. Ang ganda ng fireplace at yung walk-in closet sa kwartong ito. Grabe, ang dami mong maisusuot na damit dito. Tapos dadaan ka sa banyo. Wow, ang ganda nito. Nice. Gusto ko yung pastel na kulay ng bathtub. Sige. Ang laki ng bulwagan mo sa gitna. Wow. Ang ganda ng balkonahe ngayon. Tingnan natin ang kwartong ito. Kahit katapat lang ito ng nauna. Gusto ko talaga. Iba ang ayos. Narito ang walk-in closet. Hindi kasing laki ng isa pa, pero marami pa ring storage at maganda ang floral na wallpaper dito. At isa pang fireplace. Siguro lahat ng kwarto dito ay may fireplace. Grabe, sobrang ganda talaga nito. Gustong-gusto ko ang kwarto na ito. Lumang kolonya lang dating nito. At ito ang banyo. Wow, mas malaki ito kaysa sa huli nating nakita. Asul pastel ang kulay nito. Talagang kamangha-mangha. Pininturahan nila ng asul ang firewall. Sa tingin ko may sinusunod silang tema. Ngayon, bawat kwarto may sariling kulay na tema. Tingin ko, dapat nating tingnan ang balkonaheng ito. Bukang-buka ang pinto at may umiinom ng Arizona. Arizona. Arizona na pakwan. Gusto ko yung inumin pero sobrang liwanag dito. It is bright in here. Tingnan niyo ito mga pare. Magandang lugar to para umupo o humiga at magpatan. O sa pangkalahatan, siguradong magandang lugar para mag-relax. Malamang makikita mo ang bituin dito sa gabi. Oh, napansin ko lang na maganda rin pala ang bakuran mo. Hindi ko alam kung anong bulaklak yon, pero ang laki ng punong-puno ng puting bulaklak. At doon mo malalaman na matagal nang inabandona ang lugar na to. Tingnan mo ang pool, puro stagnant na tubig lang ito. Hindi pa na-trim ang damo. Pare, may cherry blossoms din dito. Gusto ko talaga makita yon ng malapitan. Titingnan natin ang labas pagkatapos ko dito sa loob. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo sa video. Kung nag-e-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin ang mga opinyon ninyo tungkol dito. At pindutin na rin ang like button at mag-subscribe. Kakaiba talaga ang mansyong ito kaya marami na akong litrato at TikTok dito. Kung gusto nyong makita ang mga litrato at TikTok ko, i-follow nyo ako sa lahat ng social media. Hindi lang YouTube ang ginagawa ko ngayon, gusto ko ring mag-grow sa iba pang platforms. Nasa description ng links, follow nyo ako. Sige, tuloy na tayo. Kailangan natin ng kaunting ilaw dito, medyo dumidilim na. Sa tingin ko, dapat tayong dumaan dito sa kwarto. Iba na dito, carpet na ang sahig imbis na kahoy at sobrang dumi talaga. At halata mong maraming nag-explore dito kasi ang dami kong nakikitang mga bakas ng paa. Na-explore na ng iba ang lugar na ito. Kaya ng sinabi ko, bawat kwarto ay may fireplace, makikita mo ang isa dyan. Wow, ito na yata ang pinakamalaking walk-in closet na nakita ko. Grabe, Diyos ko, alam mo siguradong babae ang titira sa kwarto na to. Staying in this bedroom. Kasya rito ang daan-daang sapatos at libu-libong damit niya na konektado pa sa banyo. Isa lang itong simpleng puti. Walang tema dito sa loob pero gusto ko. Simple at malinis.
Yan ang gusto ko. At paikot lang ulit. Sige, tuloy lang, dire-diretso. Where'd we go? May shared na aparador at mga bintana sa itaas nito, kaya pwede tayong umakyat sa ikatlong palapag. Hula ko magiging berdeng tema ito. Oh, alam ko na. Angkop na ang mga kortina sa mapusyaw na birding fireplace dito. At heto na. Walk-in closet. Maliit ito at nandito ang banyo. The bathroom. Sobrang liit din dito. Sige, tuloy lang tayo. Oh, may ikatlong palapag pa, pero mas marami ng mga kwarto dito. Ito ay isa pang hagdan pababa papunta sa parang silid ng mga katulong. Hula ko, dito sa side ng mansyon nananatili ang mga katulong. Maganda rin na may sarili silang second floor na pwedeng puntahan. Mas marami pa silang kwarto dito para matuluyan. Makikita mo na talagang para ito sa mga katulong dahil mas maliit at hindi kasing luho, pero maganda pa rin. Oh, bukas ang ilaw dito. Hindi ako magrereklamo kung ako ang katulong dito dahil ang laki ng espasyo. Sige, sa pagkakataong ito, aakyat na tayo sa ikatlong palapag. Astig nito ang laki ng kwarto. Mukhang dati itong attic. Ayun, may projector screen pa nga doon kaya siguro ginawa nilang parang home theater itong kwarto na to. May malaking skylight siya dito sa gitna para maliwanagan ang buong kwarto. Lahat ng pintong ito ay papunta sa iba't ibang parte ng attic. Patay na hayop ba yan? Ay hindi, lubid lang pala yan. Kakababa ko lang dito sa basement at wala naman talagang kahit ano. Mga kuryente lang at maraming sapot ng gagamba. Parang galing max security ang pintong to pero palabas naman. Oh, wala namang masyadong laman dito. Pupuntahan ko yung gusaling yon, parte pa rin yan, garahe lang naman. Sa palagay ko, walang espesyal doon pero baka may kotse sa loob. Sige, mga kaibigan, lalabas na kami ngayon para ipakita sa inyo ang pool at ang iba pang bahagi sa labas. Uy, may mga cherry blossom sila dito. Ang ganda. Uy, ang saya na nandito ito. Tama si Rick, walang simat sa pool. Pare, pag tinapakan mo to, siguradong lulubog ka, di ba? Yeah. Malamang. Pare, ayos, nahanap ko na ang tahimik kong tubig. Siguradong tahimik na tubig ito. Panahon na para dito. Magiging magandang video tungkol sa tahimik na tubig. Anong sinabi mo? Okay ba ang video tungkol sa tahimik na tubig? Oh, sigurado, magiging maganda ito. Sige, itatabi ko ang pinakamaganda para sa huli. Oh. Diyos ko, ginagawa niya. Grabe. Ang galing yan, tol. Nakikita ko na gumagaling ka na, ah. Dapat tama ang timing ko next time. Hindi ko napansin kung gaano kaganda ang mansyong ito, pati ang tahimik nitong kinalalagyan. Di ko alam kung ano yon. Higanting kabute ba yon sa punong yon? Ang laki niyan. Normal ba talaga yan, mga tol? Komento kayo kung oo. Ang dami mo ring espasyo dito. Wow, ito ba ay puting bulaklak o lotus? Ang gaganda nila. Para sa nagsasabing hindi inabando na ang lugar, tingnan nyo ang sira at bitak sa tiles. Matagal na itong napabayaan. May maliit at magandang deck dito. Little deck.
Kitang-kita mo rito ang pool at ang harapang driveway. May maliit kaming garahe dito sa ibaba. Wala namang laman doon. Walang laman. May maliit na bitak dito sa tabi ng bintana. Wow, walang laman pare. Ang laki ng garahe. Garage. At malamang maganda ang kotse nila. Sa tingin ko, ginagamit pa nila ito. Ginagamit pa rin nila ito. Parang kagamitan ba yan na gawa sa flannel? Salamat sa panonood, Ronin fam. Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-click ang bell. Sabihin sa comments ang pinaka nagustuhan ninyo. Para sa akin, gusto ko talaga ang lugar na ito at mapapaisip ka kung bakit ito napabayaan. Maganda ang lugar na ito. Tahimik, liblib, at nasa maganda ring lokasyon. Sana ang video na ito ay magbigay ng tamang exposure sa lugar na ito. At sino ang nakakaalam, baka makatulong pa ito na mabili ang mansyon na ito balang araw. Iyon lang ang masasabi ko. Mga kaibigan, mahal ko kayo. Maraming salamat sa suporta at makikita tayo sa susunod na adventure. Paalam at salamat sa panonood.